Sa isang bansang puno ng ingay ng politika at kontrobersya, sino ang nagsasabi ng totoo? Sino ang nasa panig ng bayan? Welcome to Bayang Pinas, ang news channel na hindi takot maglatag ng katotohanan. Dito, pinag-uusapan natin ang mga isyong may kinalaman sa kinabukasan mo, politika, pamahalaan, at ang tunay na kalagayan ng ating bansa. Hindi kami bayad, hindi kami bulag. Sa Bayang Pinas, ang boses ng mamamayan ang tunay na headline. Kaya kung sawang-sawa ka na sa mga baluktot na impormasyon at scripted na kwento, dito ka na. Dito sa Bayang Pinas, tayo ang bantay at boses ng bayan. Kung gusto mong manatiling mulat at informed, don't forget to like, share, and most importantly, subscribe dahil sa panahon ngayon, ang kaalaman ay kapangyarihan. Ito ang Bayang Pinas, balitang totoo, pusong makabayan para sa sambayanang Pilipino. Tara na't alamin ang tunay na balita. Subscriber, 934 na ho tayo. Parang kailan, 900 pa lang tayo. Nagpapalakpakan tayo dito na 900,000 subscriber na tayo. Wala pang isang buwan, naka 34,000 subscriber. Maraming salamat to. Solid po kayong lahat. Ngayon, kung isa ho kayo dun sa mga hindi pa nakasubscribe hanggang ngayong mga panahon na to, bahala ho kayo dyan. At dito rin ho pala sa video na to, pag-uusapan ho natin. Etong si Chis Escudero pa rin ho, ang Senate President. Hindi nakaporma ito si Soto. Nailagay si Soto doon sa dapat niyang kalagyan. Hindi ka pa nanalo, opposition ka na. O yan, leader ka ng opposition ngayon. Masyadong bida-bida kasi yan si Soto. Kaya tama lang yan. Diyan ka na lang, sa minority leader. Minority leader ho siya ngayon. Diyan ka dapat Wala pa man, minority ka na Gusto mo pala mag-minority Soto, eto sa minority ka na. Dito muna tayo kayo daming ganap ngayong araw na to. Meron pa ho tayong dito, meron pa tayong ito. Kaso, panoorin na ba natin tong si Larry G? Inahin na natin to. Isa to sa mga pinakabangag ngayong mga panahon na to. Larry G, banatan mo. Bawal dito ang bangag. Even out political scores. Wala namang political scores na tinitingnan dyan paano nila lalampas sa isip nila yung merong certification ang AFP na yung 15 million na sinasabi ng OVP na binigay nila sa Armed Forces of the Philippines doon sa isang youth seminar nila, sabi ng AFP, wala kami nare-receive. So doon pa lang halata mo na ninakaw yung pera O puso mo, Brad, mag-i-speak pa yung amo mong bangag. Hindi yun. Hindi dito. Okay. Hindi para sa'yo ang magsabi na doon pa lang ninakaw na. Kalma, Brad, ang puso mo. Masama. Nanto ko. Oo. Ikaw ka doon, alam mo, pagkatapos ng administrasyon na to, lulubog ka na parang barko sa dagat. Wala ka na, Brad. Ni isang DDS, ni isang Italianista at Ensaymada, walang respeto sa'yo. Dahil nga, gago Di ba? Gago ka, bro. Sorry, pasensya na sa salita. Kasi ngayon alam ko na bakit si Tatay Digong kahit anong pag-iingay nitong sinto na to nung nagdaang administrasyon. Hindi pinapansin ni Tatay Digong. Ang sabi siguro Tatay Digong, ang huwag pasin niya, buwa. Di ba? Maluluwang ang tornilyo niya, huwag pagsinin yan. Maluwang ang tornilyo. Binigyan siya ng gawa-gawang pwesto, ngayong nagpapakamatay para kay Marcos Jr. Sabihin mo, political score. Paano na yung mga Mayor Grace Piatos na isinertify ng PSA that there are above 900 individuals in the list are not existing. Wala mga birth records. Paano mangyayari yun? Even sa child joke mo, nagre-reklamo, bakit yung pangalan niya nandun? Political score pa rin yun. Halata kasi na itong Supreme Court is just siding with Sara. Ako nga, dinisbar ako for a much lesser offense. Samantalang si Sara, katakot-takot na pagmumura, katakot-takot na pagbabangta ng pagtatay ang ginawa niya, hindi siya dinidisbar. Ngayon, at least malaya mo nang sabihin ng saloobin mo sa Korte Suprema. Malaya ka na. Kung malaya lang.
Di ba? Yan naman sinasabi natin. At least itong si Larry Gadon ngayon, malaya na siya. Kasi disbarred na siya. Kaya para sa mga ibang mga abogado na kinikwestiyon ang decision na yan ng Korte Suprema, mag-ingat-ingat kayo. Baka maging malaya din kayo sa pag-criticize sa Korte Suprema. Kagaya dito si Gadon, di ba? O si Dilima nga, nagpasorry na. O, apologies accepted. Diga nga ng Supreme Court, di ba? Apologies accepted. Oh, di ba? Pero ito hindi inaccept eh. Maangas ka pa eh. Oh, kung pwede ka lang tanggalan ang tawag dito, ng lisensya, ng disbar ng pangalawang disbar kita ulit. Disbar kita ulit. Kung ako, kasapi dyan sa court. Ay, every time, lagi ka, ika nga, kung multiverse yan, tapos abogado ka sa lahat ng multiverse na yun, disbar ka sa lahat ng multiverse na yun. Ganun katindi yung pagdidisbar na gagawin ko dito kay Gadon. Oh, tuloy. So, ang Supreme Court talaga, tuta ng Duterte. Yan si Bismondo na yan, tuta ng Duterte yan. Kalma ka lang. Kalma ka lang, Brad. Ulitin natin ang buo para talagang manamdam nyo ang galit. Nitong si Larry G. Buuin natin. Ito. Okay? Critical score pa rin yun. Halata kasi na itong Supreme Court is just siding with Sara. Ako nga, dinisbar ako for a much lesser offense. Samantalang si Sara, katakot-takot na pagmumura, katakot-takot na pagbabanta ng pagpatay yung ginawa niya, hindi siya dinidisbar. So ang Supreme Court talaga, tuta ng Duterte. Yan si Bismondo na yan, tuta ng Duterte. Kalma lang puso mo, Brad. Baka hindi ka umabot ng zona, matumba ka dyan. Pakatay ka dyan, Brad. Uy, Gismundo, tuta ka daw ni Bibi Sara, oh. Porket na-disbar ka na, okay na yung ganyan-ganyan. Kalma ka lang. Parang kailan lang ganyan ginagawa mo sa mga dilawan at tiglawan. Ngayon naman, Supreme Court, yung niya, yung labi niya, nanginginig-nginig pa. Nakakita na mo pa kayo ng ganun sa personal? Yung tipong galit na galit, yung labi gumaganon. Brad, kalmahan mo lang. Huwag ka masyadong mainit. Tignan mo mga DDS, mga Duterte supporter, mga DDS vlogger. Ang pupogi namin, ang gaganda. Kasi, kalmado lang kami. Hindi nanginginig-nginig yung labi namin. Mapapabor, hindi pabor sa amin ng decision. Alam namin, nasa tama kami, kaya hindi kami nag-aalburuto sa galit. Di ba? Yun lang naman yung mga kababayan. Pagka alam mo na nasa tama ka, kailanman hindi manginginig ang labi mo sa galit. Yan, kaya nanginginig ang labi niya. Alam niya mali sila eh. Tuloy. Well, hindi na natin malana dahil sobrang delay na yan eh. Tsaka yung mga reasons nila like Sara daw was denied due process. Anong denied due process pinagsasabi nyo? Ilang beses sa hearing dito? Ilang beses siyang nag-appear? Ilang beses siyang ayaw pumunta? Ilang beses tinatawag yung mga officials siya? Absence of due process pa rin yan? Anong absence of due process? Pangalawa, yung kaso, hindi daw pwede itawid sa 19th Congress to 20th Congress. Anong dahilan? Isang kaso lang naman yun. Dahil kasi, you need to tell me parang isang case na i-file sa MPC, na elevate sa RTC, na elevate sa Court of Appeals, na elevate sa Supreme Court. You mean to tell me that there are 4 cases? Hindi, iisa lang yun. Tumawid. Kalma lang! Kalma lang! Napapaupo na ako sa'yo dito Kalmaan mo lang kasi, Brad. Sorry, pasensya na ako. Natutuwa ako dito kay Larga dun eh. Parang batang nagmamaktol. Yung tipong meron dalawang bata na nag-aaway. Yung tipong, dahil alam mo naman bata, di ba? Yung tipong magsisigawan yan, mag-aano eh. Ganun na nakikita ko kay Larga dun. Yung pagiging nila, defensive sila masyado dito sa issue na to. Yung tipong, kahit maging sila alam nila na walang problema si BP Sara. Pero kailangan nun nilang gawin yan para kay Tamba. Di ba? Ngayon, si Tamba pa rin daw ang yung Speaker of the House eh. Diyan, sa pagkakataon na yung Tamba, tama mo na yung mga kabalbala mong ginawa sa nakalipas na kongreso. Okay, tigilan mo na.
Para ano, para hindi ka na nababanatan. No? Ayusin mo na buhay mo, ika nga. Lang kasi may mga steps na sinusunod. Tsaka sinasabi, wala rin due process. Exactly, yung na nga Senate hearing, yun na nga yung magbibigay ng due process because that is precisely the trial. So ano pinagsasabi ng Supreme Court? Talaga lang kasi maka-Duterte sila. That's wag na tayo mag... Pero paano to? Ito sa Lariga doon. Hindi ko malaman saan nanggagaling ang utak nitong mama na to. Ito. Tanong ko lang kay Larry G. Ito, paano to, Larry doon? Paano to? Tanong ko lang, paano to si Villanueva? Appointee ni Marcos Jr., bakit bumoto din siya? Na-i-declare ang unconstitutional yung impeachment laban dito kay VP Sara. Paano masasabing maka-Duterte pati yung appointee na nitong si Marcos Jr.? BBM first CS appointee. Yan Raul B. Villanueva. Ano yan? Bakit pati siya bumoto? Na unconstitutional ang impeachment. Ibig sabihin, yung in-appoint ni Marcos Jr., DDS din? Duterte supporter din? Hindi ganun yun. Hindi ganun gumagana yun. Independent yung mga yan. Kahit sino pa nag-appoint sa mga yan. Kung mali ang proseso, kukwestiyonin ng mga yan. Di ba? Ang punto dito, appointee ni Duterte, appointee ni Marcos Jr., isa ho ang pagkapinta dyan sa impeachment na yan. Unconstitutional. Ang hatol nung mga appointee ni Duterte, appointee ni Marcos, parehas. Ibig sabihin, may problema talaga. Kaya imbis na manginigal labi mo dyan, Larry G, inom ka ng huwag ka iinom ng malamig na tubig, Larry G, ha? Inom ka ng maligamgam na tubig, baka matumba ka dyan, mahirap na. Ito. Halina, gutom Mangga na tayo, ako. mangga. Musta? Pasensya, unang-una, nagpakasal yung anak ko, kaya wala ako, kaya bago ang lahat, nais kong magpaumanhin kay Selly, kay Nympha, kay Mian, kay Aaron, kay RG, at sa iba pa na hindi ko nasasagot. Nakita ko lang yung mga text ninyo nung dumating ako. So, na-stuck up pala ako sa Baguio. Nabutan ako ng Baguio kaya ang tagal kong bago makabalik. So paumanin na lamang sa mga hindi nasagot at hindi napagbigyan ng kung ano-anong interview. So, You voted for SPGs. nakisama lang ako kay BG at kay Bato. At sana manatiling buo ang tropang Duterte 5. At ma'am, dahil po doon, sa pananitiling po ng 35, kaya kayo sumama. Yes, kasi sabi ni Bong at saka ni Bato, committed sila kay Cheese. So, sunod-sunuran na lang po kami. So, ano expectation mo, ma'am? Are you hoping na hindi na maulit yung nangyari sa 2025 budget under this state? Well, yes, at sana igalang rin ang mga rules ng kada committee. Dahil sana hindi na maulit ang nangyari doon sa Foreign Relations Committee. Mamalilot ka na na mamaya sa House. Hindi na ako pupunta dahil naka-schedule pa rin ang walang kamatayang Nutriban, Nutribus at iba pang pagtulong sa ating mga nasalanta ng bagyo. Pupunta ako sa ilang school building at school houses kung saan yung mga bata nag-iintay ng pagkain, ng school supplies na nasira. Pupunta na lamang ako doon. Naka-schedule kasi yun Tuloy-tuloy po kami nag-umpisa nung nauna doon sa bagyong Krising. Pero saan ano po inaasahan nyo sa Son and Media? Well, para sa akin, tama na yung magagarang damit at fashion show, tama na yung mahaba at pagarbong mga seremonya, tama na yung mga motherhood statements at ang walang katapusang mga datos na hindi naman nararamdaman sa ibaba. Gawa na lang tayo ng to-do list, ng lista ng gagawin sa mga susunod na taon. Simpleng-simple lamang ang pagkain. Ito nga ang flood control na trilyon na ang nawawala at nalunod sa baha. At ang kalusugan at edukasyon ng kada Pilipino. Gawa na lang tayo ng homework list. Yun na lang tayo. Sana ganun na lang kasimple. Ma'am, hindi kayo attend pero makikinig kayo.
Siguro. Oo. Ma'am, hindi po ba... Abala ako, ang haba ng listahan namin eh. Medyo na-absent kasi ako. Ma'am, sorry. Ma'am, hindi po ba priority yung pag-attend muna sa SONA today and sa ibang araw yung mga schools po? Yung gano'n lang, ma'am. Since isang beses na... Palagay ko ang priority sa dalawang nakalipas na linggo ay tulungan ng ating mga kababayan na nasalanta ng bagyo. Mukhang maliwanag naman yun. May namatay pa. Kaya talagang kinakailangan. Tutukan natin itong problema ng bagyo. Kumbaga, ito na nga ang new normal. Gawan natin ng paraan. Long term, medium term, short term. Dahil hanggang New normal. Ang karoon naman eh. Sinaimi naman eh. Kaya ang dami gagalit sa'yo eh. ngayon, wala pa naman ako nakikitang maayos na plano. As the President's sister, don't you think mahalaga na makita niya kayo doon, marinig niyo personally yung kanya sasabihin po? Palagay ko marami naman akong dapat gawin at maitutulong. Pero ma'am, it doesn't mean naman na kinumbinsi kayo ni VP Sara not to attend also. Ay, hindi pa kami nag-usap tungkol doon. I think hindi pa siya umuuwi. Itutuloy ko sa Senado sa aking ikalawang termino ang aking sinabi nung kampanya. Taguyod ang itim, ipaglaban ng tama, itama ang mali. Naka-leather ako kasi umuulan. Talaga naman ito talagang ali na to. Oo. Uwi na ho kayo ng Ilocos. Di ho namin kayo kailangan dito. I cast my vote. Ma'am, sa impeachment lang, Pa. paano po bang mangyayari? Tingin niyo wala ng trial dahil dun sa SC decision po? Para sa akin, napakaliwanag, galangin natin ang Korte Suprema at isang tabi ang politika. Total politika naman talaga ang impeachment at ang mas mahalaga ngayon ay magtrabaho. So no need na mabotohan pa yung Senate kung susundin or hindi yung SC ruling ba? Hindi ko alam kung ano ang nais ng nakararami sa Senado. Hindi pa kami nagtitipon-tipon. Sa wakas, magkakaukus yata kami bukas. Natawa naman ako. First time. Senate ka na. Something new and completely different. Biro lang. Ma'am, going back to SONA, so walang halaga na sa inyo yung sasabihin ng Pangulo later on? Wala naman akong sinasabing ganon. But if, Makikinig tayo, ang akin lamang, sana ang simpleng listahan ng dapat gagawin ang dapat ipalabas. Have you spoken to VP Sara about yung nangyaring SC decision? Nagkausap na po kayo ng VP Sara? Does she welcome it? Well, kinongratulate ko lang siya, pero sa katutakang nagkakongratulate at nagpadala siya ng Bible verse na nagpapasalamat sa Panginoon sa lahat ng ginawa niya para sa atin na kabutihan. Should the Senate leadership address yung issue na sinasabing budget insertion sa 2020? Yes, they should. They should answer it squarely and openly. How about you? How do you feel about it regarding that allegation? To my mind, it's not an allegation, it's the truth. Kaya hindi ako pumirma ng budget 2025. Alam po ninyo yun. Ako unang nagbunyag, tumayo ako noong early December tungkol sa BICAM at pinoprotesta ko ang proseso at yung mga pangyayari. So ma'am, dapat magpaliwanag yung ilan yung kasamahan na namin-mention na insertion? Hindi ko alam kung sino-sino yan, dami-daming haka-haka. Sana hindi na maulit. But did you come across the list of projects, yung mga questionable projects, mga double entries sa GAA? Well, napakaliwanag naman na nangyari nung kampanya na bilyon-bilyon ay winaldas sa kung ano-ano. Yung hindi niyo po pag-attend mamaya po sa SONA, won't it be seen as yung dun sa rift niyo po with the President? Hindi, nakikiisa lamang ako sa Duterte Block po at hindi naman talaga pupunta. Hindi pumunta last year si Bongo, si Bato, hindi rin pupunta si Robin, ako rin, si Senator Marcoleta. Hindi ko alam kung ano ang desisyon. Pero nag-usap-usap po kami na hindi talaga pupunta. Yung decision niyo as a block, bakit po hindi kayo pupunta as a Duterte Block? Hindi ko Pinakawalang kapararakang tanong. Ano daw natural, puro kabalbalan niya nasa sa House of Representatives yung mga pinagagawa ni Marcos Jr. tapos pupunta sila. Kinidnap si Tatay Digong, pinadala sa daig na Madam, ba't nandyan ka? Anong ginagawa mo dyan?
Alam, kasi yun ang napagkasunduan. At last year nga, like I said, sina Bongo at saka sina Bato hindi na pumunta. Pero magkapatid na Villarman, di ba kasama sa Duterte? I think a-attend sila. Ma'am, sorry, sino po sa Duterte Black ulit yun? Hindi po makakarating mamaya. Kayo po. Ang pagkaalam ko yung apat, Kayo po. Robin. Si Marcoleta, hindi pa sure. hindi pa sure yata. Pero parang he will go. Is that a statement, ma'am? Yung hindi niyo pag-attend kayo apat? And what kind of statement? Ano? Kung a-attend si Sen Dante Marcoleta, naiintindihan ko yun eh. Kumbaga, lahat ng mga nagmata sa kanya, di ba? Yung mga bumanat sa kanya, di ba? O yan ang ano, kumbaga yun yung mga nagsasabing di ako mananalo. O nasaan kayo ngayon, di ba? Parang ganun lang. Kung statement yung gusto ay parating. Nasa sa inyo, pero para sa akin, ako personally, talagang ayoko pumunta kasi may napakaraming dapat gawin na para sa akin, urgent and important. Yung sa SONA, makikinig naman tayo. Alam ko na ilalathala naman lahat ng mga sasabihin ni Presidente sa ating mga pahayagan, sa radyo, sa TV. Mababasa naman namin yon at masusundan. Samantalang yung mga nangangailangan ng tulong, hindi na makakapag-intay. Salamat, ma'am. Thank you. Okay na ba? Okay na. O, dito na tayo. Wala pa rin kwenta. As usual, manggagamit pa rin ng datingan. Go! Dito tayo. Pro tempore, may I ask this Senator Ronald Bato de la Rosa be recognized to make the nomination? Senator Bato de la Rosa is recognized for his nominating speech. You may proceed, sir. Thank you, Mr. President. It has been said time and again that when it comes to politics, there are no permanent friends, no permanent enemies, only permanent interests. But, Mr. President, the man I have the honor to nominate for the position of Senate President pro tempore proudly stands as a challenge to that statement. My friend, Senator Jinggoy Estrada. Mr. President, I am not nominating him for the position out of friendship alone. He has proven himself more than capable of leading this institution as its second highest official. In fact, he has been trusted with the same position in 2007, 2013, and once more in 2024, serving faithfully until the end of 19th Congress. With his hard-earned seniority and accumulated wisdom from this chamber, Senator Jinggoy is a leader who steps up and delivers whenever he needs to, right when we need him. He sees beyond political colors and alliances. Being in politics, what Senator Jinggoy shows us is that it is also in our best interest to be true in our dealings, transcending our self-imposed boundaries. If only interests are permanent in his life, Mr. President, then we ought to follow the example of Senator Jinggoy and treat authentic friendship as an interest. Together, we shall pursue what is best for all of us. This is his brand of leadership, and it is one that I can definitely stand behind. Back then, I had the duty of guarding and ensuring the safety and security of Senator Jinggoy while he was vacationing at the PNP Custodial Center. I can personally attest to the impeccable character of his person. Wherever chamber he may be in, his body may have been imprisoned, but his ideas and aspirations for the poor remained free. Sorry. Paulit-ulit, lagit-lagi, kagaya ni Pangulong Irap, para sa masa, para sa mahirap. As he himself puts it, he is indeed a man of conviction. It is therefore Bulahan yan, Sen Batos. Ano na tayo? O, punta na tayo dun sa kay Cheese. Kay Cheese na tayo. Rekta na tayo kay Cheese, ha? Dito tayo kay Senator Alan Cayetano. Thank our colleagues for this opportunity
to nominate a man who, to many of us, is an untamed brother. When we agree with him 101%. When we disagree with him in a manner that brothers fiercely disagree. But one thing we can say is that he is always there for us. He is always in the session hall. He loves the work of building consensus. He wants the right laws to be passed. He wants to protect this nation. His record speaks for itself, Mr. President. So, Mr. President, it's a great privilege to be one of those who will nominate, but also to ask our people to not only look at present news, social media, judge day by day certain actions, but put Joel Villanueva under the microscope. And when you put him under the microscope, you will see that he is seeking to build this nation. He is seeking God's kingdom here on earth. And I think, Mr. President, we will be very productive in the weeks, months to come, having Senator Joel Villanueva again as our majority leader. Thank you, Mr. President. So I hereby nominate him as our majority leader. Noted and entered into the records. Majority Floor Leader. Mr. President, I move that we close the period of nomination. Any objection? There being none, period of nomination for the position of chairperson of the Committee on Rules is hereby closed. And there being no other candidate, the chair hereby proclaims Senator Joel Villanueva as having been elected to the position of chairperson, Committee on Rules. And under the rules of the Senate is the majority floor leader. May I now request Senator Villanueva to ascend the rostrum to take his oath. May also request his wife and family members to join him in the rostrum. Core, members of the Cabinet, my dear colleagues in the Senate, both past and present, my fellow workers in government, mga minamahal kong kababayan. Diyos marhay na aga sa Indogabos. Good morning. As we open the 20th Congress of the Republic of the Philippines, allow me to begin, as I do every morning, with a prayer for serenity. If you're familiar with it, kindly bear with me. Lord, grant us the serenity to accept with patience the things we cannot change. Grant us the courage to change the things that we can, and most importantly, grant us the wisdom to know the difference. These words have comforted me all of my life, especially now, as we enter another turbulent chapter in our nation's history. These words also offer clarity in times of confusion and calm in moments of crisis. Of late, there seems to be no shortage of either. It seems our days are full of contention and conflict, issues that divide, politics that polarize, and partisanship that distracts us from our work. Some will say we are a divided nation, and that this is reflected even in our chamber. To this I say, in a democracy, disagreement is not division, and that debate is not synonymous with dysfunction. On the contrary, I believe that disagreements, debates, and disputes are evidence that our democracy is alive and well. For as history has shown us, democracy does not wither from too much debate. Rather, it dies from too little. In our line of work, we should not and cannot take things personally, especially in the age of social media, where every citizen has a platform in the palm of his or her hands. We should not and cannot respond to every comment. We should rise above any anger, resentment, and bitterness we may have. We should move on. We should move forward, and we must continue to do our job. We are here to serve our people, guided by our conscience, driven by our conviction, and emboldened by courage. We should not and cannot bow to a mob. We will not be cowed by the shrillest of voices. We will stand up for what is right, what is just, and what is consistent with the rule of law and our Constitution. That we disagree
does not mean that you are right and I am wrong, or that I am right and you are wrong. After all, nobody has a monopoly of good ideas, intentions, and plans for our country, nor does anyone have a monopoly for love of our country. Just because I am not on your side does not necessarily mean I am on the wrong side. Let history be the judge of that, for hindsight is always 20/20. We are the nation's conscience, and it's the final check of abuse and tyranny of the so-called majority at times, unyielding to threats, unmoved by noise, and unafraid to say no if it is the right thing to do. And let me make one more thing clear, though. Yes, I may hold the gavel. I may preside over sessions, issue orders, and signal the start and end of debates. Ano kaya ang nararamdaman nitong si Soto habang idinideliver nitong si Boy Kilay ang kanyang talumpati na yun? That should be me. Napapaganon siguro siya, no? But this Senate is not mine alone to lead. The direction we will take will never be determined by a single hand, much less my hand, but by 24 heads, each with a mandate, each with a mind, each with a voice that matters. This is a collective body, and its strength lies in the balance, not in the banging of that gavel. While we come from different provinces, parties, and pasts, I have no doubt this Senate shall prevail despite the issues that have come to divide us. We have overcome them before, and we shall overcome these again. Throughout history, humanity has thrived on the rich tapestry of diverse perspectives, each contributing a unique thread to the fabric of our society. It is this mosaic of voices that brings innovation, progress, and understanding. No one perspective holds all the answers, and it is precisely in our differences that we should find strength. We must cherish diversity of thought and approach it with humility. We are part of an ever-evolving conversation where every voice should matter, where dialogue leads to discovery, and where disagreement can be just a stepping stone to deeper comprehension. Let us open our minds, listen actively, and learn from one another. Ang mga pagkakaiba po natin ay hindi sagabal. Bagkos ito ang nagbibigay saysay sa ating mga deliberasyon. And in the 20th Congress, as in those before it, there will be many deliberations and discussions, some more contentious than others. In these moments, I pray we choose to listen more, not to shout louder, to disagree without being disagreeable, to always be respectful and to respect each other's opinion, to speak not to score political points, but to make a point, and to debate not to destroy each other, but to build the nation together. At the end of the day, we must work together to find common ground and common cause, to find common solutions to our common problems. Hiling at panawagan ko po sa aking mga kapwa senador, magtrabaho po tayo sa kabila ng ingay ng politika sa ating kapaligiran. Dahil lahat tayo ay nasa isang bangka lamang, at isang direksyon lamang ang ating tinatahak. Tungo sana sa pagkamit ng mga pangarap, hangarin, mithin at layunin ng ating mga kababayan. Every day, the Filipino people look to the Senate to come up with solutions that will improve their lives, address their needs, and bring their aspirations within reach. First, to put food on their tables, roofs on their heads, and sufficient paychecks in their pockets. To lower the cost of living so that each family may live comfortably and humanely. To open doors of opportunity, providing meaningful jobs and support to small businesses. To support the farmers who feed our people yet cannot feed their own. To write a national syllabus that will truly educate our children and prepare them for the future. To provide a healthcare system that treats the sick without bankrupting their families. To install a safety net for those who fall through the cracks and enable them to rise again. To safeguard our streets from the influence of drugs and crime, protect our rights, and ensure that justice is accessible and served swiftly and fairly for all. To defend our borders, secure our seas, and uphold our sovereignty while maintaining cordial relations with other nations. To protect our environment, adapt
adapt to climate change, and shield our people from the ravages of natural disasters, to fight graft and corruption, restore dignity and efficiency in public service, and reform our politics. And last but not the least, to lay the foundations, both physical and legal, that will ensure that every Filipino partakes in the bounty of development. Ultimately, every act we take, every law we make, must pass a single test. Makakatulong ba ito sa ordinaryong Pilipino? This is our duty. This is our mandate. At inuulit ko po, magtrabaho tayo. My dear colleagues, noong nagdaang halalan, iba't ibang kulay ang dinala natin. Pula, asul, dilaw, berde, puti, kahel o rosas. But as we all know, the elections are over and the last ballot has been counted. For the sake of our people, it is time we trade the colors of our campaigns for the colors of our country. In place of the colors that divide us, let us embrace the colors that truly matter, the colors that define who we are as a nation, the colors on the flag that hangs before us. Azul, sa gisa